Yun ang ginagawa ko. Kasi kakaunti lang nun eh. Hindi pa ganun mga kapatid yung blessing sa financially. Kaya nung nagkatrabaho po ako, nung unang sweldo ko talaga mga kapatid, yung unang sweldo ko, may commitment ako sa ating Panginoon. Ang ginawa ko, sa unang sweldo ko, dun sa unang trabaho ko mga kapatid, itinites ko lahat yun sa ating Panginoon. Tithes and offering. Ibinigay ko talaga yun sa ating Panginoon mga kapatid kasi sa puso ko, first fruit yun eh. Yun yung unang yun yung unang pagpapala sa akin ng ating Panginoon. First fruit, yun po yung aking pananampalataya. Binigay ko po yun sa ating Panginoon. Then sumunod mga kapatid na swelduhan, hindi pa ako naging maingat sa pera. Ang ginawa ko doon mga kapatid, puro pagkain. Kaya lumaki ako, lumaki sa trabaho ko mga kapatid. Pag merienda, kain talaga mga kapatid. Ubus ako ng parang 100 kada merienda. Tanghalian pa, magkano lang mga kapatid. Tapos naisip ko, wala akong naiipon taba lang ang naiipon ko. Parang isang 2 buwan na ganyan mga kapatid, wala akong naiipon. Minsan mga kapatid, nasoldo ako, nangungutang pa. May soldo naman ako. Wala rin naman akong pamilya. Wala naman akong binubuhay. Iisip kong bakit ako nangungutang pa. Kaya ang ginawa ko mga kapatid, para may makita ako dun sa perang pinaghirapan, tuwing sweldo ako, pupunta akong SM. Bibili ako ng damit. Kasi parang nakikita ko lang sa sarili ko nakikita ko lang yung pinagpagura ko. Lagi akong may damit. Alam nyo ni Jerome yung pinupuntahan ko doon. Lagi ako nabili mga kapatid ng damit. Para may makita ko kasi mahirap yung parang puro pagkain pala din. Hindi mo makita sarili, nakikita mo lang na ayun, may naipon na akong taba, meron akong bilbil sa tagiliran. Yan ang nakikita mga kapatid. Kaya hindi tayo naging masinop noon. Pero salamat pa sa ating Panginoon mga kapatid. So yun sa bago. Gusto natin laging may bago. So sa New Year, kailangan talagang merong bagong mga kapatid na mangyari po sa atin. Kasi nga, sabi dan, bagong taon. New Year. Kaya, ito po yung nakita ko mga kapatid. Ang sabi po dito, unless your habits, nakita ko yan. Hindi ko alam, hindi ako nagsulat na. Kasi magandang sulat ko eh. Joke lang. Ang sabi po dyan, unless your habits change, you won't have a new year. Sabi dyan, unless your habit change, you won't have a new year. You will just have another year of same pattern. Naintindihan niyo mga kapatid? Naintindihan niyo sinabi? Ito, para mas malinaw, mas maganda na sulat na. Unless your habits change, you won't have a new year. Kung hindi tayo magbabago, hindi rin New Year po yan. Ang sabi dyan, nagkaroon lang tayo ng bagong taon na parehas na same pattern, parehas na pamumuhay. Parang walang nabago, taon lang, yung number lang. Pero sa buhay po natin ay walang nabago. Kaya sa atin mga kapatid, ang tanong po, may nabago ba sa atin ngayong 2025? Praise the Lord, praise the Lord. Meron ba tayong sinimulan ng pagbabago? Ay, opo, pastor. Gumising na po ako ng maaga para hindi ako medyo mali. Medyo mali pa, no? Amen? Maaga pa para magsabi. Pero maganda na, ma-prevent na pa dyan, ma-preempt natin mga kapatid yung mga ganyang bagay. So, may bago pa sa atin mga kapatid? May nasimulan na po ba tayo? May bago o kapares lang ng dati? Hindi po ako makakasagot nan dahil hindi ko naman po kayo kasama personally araw-araw. So, kilala niyo po sa sarili niyo na parang ito pa rin yung buhay ko noon. Amen? Parang tahimik kayo. Nag-iisip po ba kayo? Nag-iisip po kayo? Salamat sa ating Panginoon, meron tayong isip. Amen. Kasi yung iba, tumunganga lang talaga, hindi nag-iisip. Nakatunganga lang talaga. Kasi naamoy na siguro yung niluluto ng ating mga katatayan. Amen. So, sabi po dito, kailangan meron pong bago sa New Year. Kailangan may bago sa bagong taon. Amen. Kailangan nating ma-materialize, kailangan mangyari sa buhay po natin sa panibagong taon, talagang magkaroon ng bagong ganap sa
buhay po natin at sa pananampalataya. Parehas din po mga kapatid, kapag ating pag-iisipan, kapag ating pong gagawin po sa bilang mga mananampalataya, gusto natin sino dito mga kapatid nagde-desire na lagi po silang mas lalong gamitin, mag-upgrade, mag-level up ang pananampalataya po natin. Sino dyan mga kapatid? Amen. Na lagi po tayong sa tuwing tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Oh, teka lang. Nare-revive na agad siya. Nagtatawag po yun ng kapart lang. So sa pananampalataya, gusto niya ng bago New Year eh. May bago naman kapart. So sa ating pananampalataya, dapat, di ba, nagpe-pray din tayo. Alam ko may mga nagpe-pray po dito na, Lord, mas gamitin mo pa ako ngayong taon. Lord, mas gusto ko pang makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Lord, gusto ko pang makagawa ng mas ayos, mas may maidagdag pa ako sa nagagawa ko po sa kaharian ng sa kaharian po ng ating Panginoon. So, kung ganyan po ang ating buhay, wag na po natin nasahin yung dating pattern, sabi dito, yung same pattern. No? Kasi minsan, kaya po tayo nagkakaroon ng same pattern every year because nasa comfort zone po tayo. Yes, yan. No? Hindi po tayo umaalis. Kasi naano na tayo nag-enjoy na tayo, nasa comfort zone na tayo. Once na ang tao mga kapatid ay hindi siya umalis sa comfort zone, same pattern ang mangyayari sa buhay po niya. Ano po yung sinasabi nating comfort zone? Yung comfort zone mga kapatid, yung po yung nakasanayan na po natin, na ayaw na nating mabago kasi parang wala namang sa atin wala namang nagiging epekto. Pero in the long run, sa pagtagal mga kapatid, mapuboring ka rin sa comfort zone mo. Kasi wala kang bagong challenges. Wala pong bagong nangyayari sa buhay po natin. Paulit at paulit lang. Anong nangyayari mga kapatid kapag ang buhay ay paulit-ulit lang? Nagiging boring. Tama po ba? Tingnan niyo po yung mga bata. Pag ang bata mga kapatid ay ang ginawa lang sa maghapon ay manood, kumain, nabuboring din po yan. Kaya ang ginagawa na, hinahampas yung TV. Kasi gusto niya ng bago. Ano po, may mga ginagawa siyang makukulit na bagay. Kasi ang bata mga kapatid, gusto niya mag-explore. Gusto niyang matutunan yung maraming bagay. Kasi nga bata pa. Ano po, ginagawa niya po yan sa mga teenager. Sa mga teenager, sino po dito yung mga teenager pa? Yes naman. Ako wala na Wala na ako talaga Wala nang ilalaban. Si Ate Angge, ikaw, 24. Ako po, Pastor, 24. Ano po? So, mga kapatid, sa mga teenager, alam natin, sa mga dumaan mga kapatid sa teenager, kaya sinasabi ang mga teenager, yan yung mga mapupusok. Kasi nag-i-explore din po yung mga yan. No, kaya minsan, dahil sa pagiging mapusok po nila, sila po ay nagkakamali. Tama po ba? Amen. Nagkakamali, nagkakaroon ng... kaya alam mo mga kapatid, yung sabi nga ng mga magulang, yung teenage year, yan po yung kalaban nilang magulang nila. Yes. Mahirap disiplinahin. Laban mga kapatid, kasi hindi pa nila maintindihan kung bakit ka pinagbawalan, kung bakit ganyan ang ginagawa sa'yo, bakit ka dinidisiplina, hindi po nila maintindihan. Tama po ba? Mga teenager? Ano? Tama po ba mga kapatid? Sa mga nanay po natin dyan, sa mga tatay, no, may mga, kasi ako'y mabait na bata. Talaga mga kapatid, may mga pagkakataon na ako, nagtatampo talaga ako noon kabataan mga kapatid. Kasi nasa comfort zone. Kapag nasa comfort zone, nadyan ka lang sa magulang mo mga kapatid, pinagbawaran ka, nadyan ka lang. Yung mga magulang mo, sila ay, nadyan mga kapatid na, hindi sila nag-aalala. Pero dahil gusto natin ng bagong pattern, ayaw natin kasi mula sa pagkabata, hawak na tayo ng magulang Nung pumasok tayo sa kabataan, ayan, gusto natin ng panibagong pattern.
sa buhay kasi gusto natin mag-explore. Ano kaya kung gawin ko ito? Ano kaya kung gawin ko yan? Ano kaya kung... Ano ito eh? Ano? Curious. Yung kaya sabi, curiosity kill the cat. Okay, ano mga cat na yun? Ano mga kapatid? Curiosity kill the cat. Kasi alam yung mga pusa mga kapatid, curious yan. Ganun din tayo mga kapatid. Yung curiosity po natin ay ano nangyayari? Naghahanap tayo eh. Ano kaya kung gawin ko ito? Ano kaya kung ganitong bagay ang gawin po natin? Explore po tayo na nakikita natin. Ang mahirap pa mga kapatid kasi dumaan naman lahat tayo. Ako, mas lalo na ako kasi mabait akong teenager noon. Mga kapatid, talagang ang ginawa ko ng mga kapatid, hindi ko nakikita yung other side. Hindi ko nakikita yung other side kasi ang mga teenager, mga kapatid, yung kasiyahan lang nila ang gusto po nila. Diyan po yung tinatawag na may spirit of anarchy. Alam niyo anarchy? Walang batas. Ang ibig sabihin ng anarchy, wala po yung batas mga kapatid, walang batas-batas. Kaya yung gusto nila, ito, buhay ko ito, ganito, dapat ang mangyari, huwag niyo akong pakialaman, marunong na ako. Di ba may mga ganyang bagay, ayaw nilang sinasaway kasi napapantig yung kanilang tinga, namumula, talagang lahat mga kapatid. Ako ito, huwag niyo na ako pabayaan, huwag niyo na ako pakialaman. Malaki na ako, kaya ko na. Pagising sa umaga, anong ulam? Pag gano'n mga kapatid. Punta rin, pag may sakit, punta sa magulang. Kapag napapahamak, punta sa magulang, abyat pa rin ng magulang, mga kapatid. Kapag na-aksidente, abyat din ng magulang. Di ba ganyan, mga kapatid? Ayaw nila yung same pattern noon. Pero sa atin, sa mananampalataya, kapag tayo po ay nasa comfort zone po natin, tayong mananampalataya, hindi rin po tayo lalago. Hindi po kasi tayo makakahanap ng mga bagong challenges. Wala po mga kapatid na mag-i-steer ng apoy sa ating mga puso. Wala tayong panibagong hamon na makukuha. Sino dito mga kapatid, wag na kayo magtaas ng kamay. I-ano nyo na lang sa inyo sarili na nasa comfort zone na kayo. Ngayon, nasa comfort zone pa kayo ngayon. Mag-amen na lang kayo, wag nyo parinig sa amin. Alam natin mga kapatid, kung nasa comfort zone pa tayo eh. Matagal na nating alam. Hindi lang tayo kumikilos. Nag-aantay tayo ng timing. Kailangan ko ng God's timing. God's timing. Hindi po kailangan ng God's timing sa ganyang bagay. Kasi kailangan yun yung mga drastic movement, drastic na decision, mga kapatid, pagdating sa expansion ng iyong pananampalataya. Amen? Kasi wino-work out po natin yan. Yung God's timing, hindi lahat applicable po yan sa lahat ng bagay. Minsan may mga pagkakataon na matagal na yung timing ng ating Panginoon, ayaw mo lang kumilos. Amen. Amen? Kaya, let's have a new pattern. New Year, kailangan magkaroon ng panibagong direction po yung buhay po natin. Magkaroon ng bagong direction yung ating pananampalataya. So, sa atin mga kapatid, nagbigay po tayo ng challenge nitong linggo. May nasimula na po tayo. May na-checkan na po tayo mga kapatid. May na-iglesan na din. May na-checkan tayo, meron na rin tayong na-iglesan agad. Yun kasi sabi nga mga kapatid, yung challenge ng linggo, hindi po lahat pastor. Parang 3 lang po ang kaya namin yung late. Medyo hihirapan na po kami. So, sino po dito mga kapatid ng gustong maging kagamit-gamit? Amen. Ngayong taon, sa kaharian po ng ating Panginoon, sinong gustong maging kagamit-gamit? Kaya pa. Amen. Kaya pa na. Kaya pa na. Kaya pa mga kapatid. Kasi, alam niyo mga kapatid, yung paggawa sa loob ng kaharian ng ating Panginoon, wala po yung limit. Lahat pwedeng maging ministry. Ito po yung panpak. Ano po yung katotohanan? The microphone and the broom are equal value in the kingdom of God. Nakuha niyo mga kapatid? Amen. Nakuha niyo po yung thought? Yes. Yung umahawak ng mikropono at yung nagwawalis po dyan ay parehas lang po yan ng halaga sa loob ng kaharian ng ating Panginoon. Kasi minsan may mga mama siguro baka maanohan ko na yung mga kapatid. Kasi kailangan po natin magkaroon ng ministry. Akala lang po ng marami ang ministry yung mga nakikita po lagi dito sa unahan. No, kailangan liwanagin po yan
para magkaroon po ng panibagong pattern yung ating pananampalataya. Yung paglilingkod po natin, maging usable po tayo at maging available po tayo sa pag-expand ng kaharian po ng ating Panginoon. Yung little things na ginagawa po natin ay malaking impact po yan sa kaharian po ng ating Panginoon. Alam niyo mo yung drop of water? Yung tawag po dyan? Alam niyo yung tawag? Ha? Ano? Ano na? Rainfall? Oh, yung 'di ba pag sa mga still water, ano yung still water, yung yung payapa, kahit nga sa drum eh. Magpatak lang po kayo diyan, yung ano niya, nalaki, no? So mamaya, yung mga ginagawa po natin, malaki pong bagay po 'yan sa kaharian po ng ating Panginoon. Dito sabi po sa Romans, mga kapatid, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Mga kapatid, I remind you this, mga kapatid, yung pagpapahayag, yung prophesying o spiritual na mga bagay, mga kapatid, ay naaayon pa rin sa pananampalataya. Kaya kailangan, hindi tayo basta-basta maniwala, ha? Pag nakikita mo yung tao, ay nagpaprapisa yan. Tapos, ang pananampalataya naman ay hindi ayon sa ating Panginoon, maging warning na agad yun sa atin. No, kasi po sabi po dito sa Roman, mga kapatid, ayon sa sukat ng ating pananampalataya. So, makikita po natin yan. So, pag meron tayong kaloob na ganyan, gamitin po natin. Amen? Kung may gift tayong ganyan, gamitin po natin. Ang sabi ng 7, kung ang paglilingkod, ang ating kaloob, maglingkod tayo, magturo. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Amen? Amen. Kung may ganyan kayong gift, ganyan yung kalooban yung mga kapatid, na gusto nyo lagi kayo naglilingkod, mga kapatid, lagi nyo na-assist. Halimbawa, yung ginagawa ng pag may mga bisita, ina-assist po natin, ina-assist po natin, mga kapatid, no? Paglilingkod po yan, yung mga ginagawa natin sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Tayo ay inahatid natin sila, o alam niyo mga kapatid, yung ibig sabihin po ng paglilingkod. Kasunod, kung magturo, ang pagtanggap natin, ang kaloob po natin, magturo po tayo. Amen? Alam natin yan sa church, mga kapatid, hindi lahat magaling magturo. Kasi hindi man pwedeng lahat tayo nagtuturo. Paano tayo makikinig kung lahat tayo nagtuturo? Wala na tayo diyang makikingan. So kung meron tayong gift sa pagtuturo, yun yung kaloob po natin, magturo po tayo. Sabi sa 8, magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. So yung mga encourager po dito, sabi dyan, maging encourager po tayo. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay ko yun ng buong puso. Ayan na. So note this, mga kapatid, kapag tayo ay magbibigay, kailangan buong puso. Amen. Walang panunumbat. Amen. Walang tayong gagawing ibang bagay. Walang catch, kung tawagin, mga kapatid. Kapag nagbigay tayo, buong puso yan, mga kapatid. Kapag sinabing buong puso, wala na yung catch. Bibigyan kita, pero dapat ganito. Walang ganyan. Yun yung mga catch, mga kapatid, na tinatawag. May mga kapalit. Kasi kapag binigay po natin ng buong puso, wala yung kapalit. Yan po yung ang unang nagbigay ng ganyang halimbawa ay ang ating Panginoon. Amen. Namatay siya sa krus para sa kaligtasan natin, para sa katubusan ng ating mga kasalanan ng walang bayad. Amen. Di ba sabi ng Roma, ito po ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. So ayan, sabi dyan, mga kapatid, kung magbibigay tayo, yan ang ating kaloob, yan yung ating binigay sa puso natin ng ating Panginoon, magbigay po tayo ng buong puso. Alam mo, mga kapatid, sa mga taong mapagbigay, ibinibless po yan ng ating Panginoon. Ang simple logic po dyan, mga kapatid, hindi ka makakapagbigay kapag wala ka. Kuha niyo, mga kapatid? Mahirap magbigay ng wala. Yes. Kaya yung mga binibigyan ng ganyan ng ating Panginoon, yung pinagpapala. Amen. Para kapag meron ka, may bigay, ibig sabihin, naging channel of
blessing. Financially, naging channel of blessing ka ng ating Panginoon. At alam natin yung kapag nagbigay po tayo, mga kapatid, ano man ang binigay po natin, yan ay 7 times fold, mga kapatid, 7 times 7, ganyan po magbalik ng pagpapala po ang ating Panginoon. Kaya ang sabi diyan, kung magbigay kayo kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin niyo yan ng buong galak. Amen? Kapag tayo ay nautosan, pwede bang pakiano? Oo po, anong problema? Kasi, ay ito lang napapansin ko mga kapatid, no? Minsan, sa church, ganado tayo pag inuutosan. Pero pagdating sa bahay, ako lang naman. Yun naman. Real talk mga kapatid. Amen. Real talk lang. Kapag sa church, mga kapatid, ikaw na magugas. Tontuwa yan, magugas mga kapatid. Pagdating sa bahay, sa gabi ako. Tama. Yung tanghali, ako na naman. Tama. Hindi naman ako kumain dyan eh. Ba't sa akin magpapahugas yan? Dapat hindi lang sa church mga kapatid, dapat dala po natin yung kagalakan yan hanggang sa kahit sa ating tahanan para maging blessing po tayo. Ano po ba't masasawa din yung utosan kang maghugas? Kasi may kusan. Oo, mga kapatid. Hindi ka na paghugasin, paglalabahin ka naman. Ayan. So kung tayo mga kapatid ay gawin po natin itong may kagalakan. Lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoon, gawin po nating may kagalakan. Praise God. Hallelujah. So, kung inaakala po natin na maliit o wala tayong ginagawa sa loob ng kaharian ng ating Panginoon, baka akala mo lang yun. Yun yung lagi ko sinasabi ko sa inyo, malaking, yung mga baka, at akala, mga kapatid, dyan minsan yung pumapatay sa pananampalataya natin. So ngayon, nakita natin, sure pala itong ginagawa ko. Yung ginagawa natin, naghuhugas tayo, hindi mo masaya. Tinatawag ko tayo ni Kuya Dinde, oy, maghuhugas! Hindi man tayo na-open din. Kasi natutuwa pa tayo. Natutuwa pa tayo dahil may part tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Maliit, malaking bagay na ginagawa natin sa loob ng kaharian ng ating Panginoon ay pinagpapala po yan ng ating Panginoon. Hindi yan nakakalagpas. So yung mga akala natin wala tayong nagagawa, yung simpleng pag-aayos natin ng mga bangko, pagwawalis, pakikipag-usap mga kapatid natin, in-encourage natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya, ginagawa po natin yung mga bagay na yan po ay malaki na pong ambag sa kaharian po ng ating Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo kanina mga kapatid, yung mikropono at yung walis ng buo ay parehas ng halaga sa loob ng kaharian po ng ating Panginoon. Kasi ang sabi po dito mga kapatid, ito, kapag tayo po ay may espiritu ng ating Panginoon, once na tayo mga kapatid ay mapuspos, maramdaman natin ang espiritu po ng ating Panginoon, hindi po pwedeng hindi tayo gagawa sa loob ng kaharian ng ating Panginoon. Yes, Tama po ba? Kasi we are spirit-driven pagdating sa ganyang bagay mga kapatid. Tayo po mga kapatid, dahil nga may banal na espiritu tayo ng ating Panginoon, di ba sabi ng Biblia, yung espiritu ang nagtuturo sa atin ng dapat nating gawin. Amen. Kaya once na meron tayong puspos tayong banal na espiritu, naramdaman natin ang presensya ng ating Panginoon, hindi pwedeng hindi ka gagawa. Kasi sabi ng Roma mga kapatid, yung joy, peace and righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Nakukuha po yan sa church kasi ang church mga kapatid, ang sabi sa Roman, hindi yan sa pagkain at sa lang. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, joy, and in the Holy Ghost. So kapag tayo may banal na espiritu ng ating Panginoon, may kagalakan po tayo sa loob ng pananambahan ng ating Panginoon. Sino po dito nung pagpasok kanina nakangiti na? Nakita mo na yan, nandito na yung aking chikahan. Nandito yung aking kapatid. Na-miss ko ito ng aking kapatid kasi minsan ka lang minsan lang tayo magkita-kita eh. Hindi mo tayo araw-araw nagkikita kaya namimiss natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya minsan nakapwesto po ako dito, tinitingnan ko kung paano pumasok yung mga kapatid
Nakangiti kaya to, ay may problema to pag nakasimangon. Ayan. Hindi pa siguro to nag-almusal. Hindi siguro to nakapagkape. Pero makikita mo mga kapatid, may kagalakan pa rin. Amen. Once na pagpasok natin sa loob ng, di ba may, aminin niyo mga kapatid, nung umalis tayo sa tahanan po natin, masama talaga loob natin. Pero pag-apak natin sa loob ng Diyos mga kapatid, nagkaroon ng kagaanan. Nakalimutan natin, kaya paglabas natin, ano naman. Kaya kailangan mga kapatid, kapag tayo umalis sa tahanan natin na masama ang loob, magpapuspos tayo dito. Amen. Para paglabas natin, hindi na masama loob natin. Yung loob na lang nila. Amen. Kasi hindi sila nag-church eh. So ayan. Kapag tayo mga kapatid ay may espiritu ng ating Panginoon, hindi pwedeng hindi po tayo gagawa. Kahit hindi sabihin, nagkakaroon po ng pagkukusa. Bakit? Dahil meron po tayong espiritu po ng ating Panginoon. Kaya sabi po ng Korinto, ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa sa lahat ng ito. At namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang pinasya. So, ang ating Panginoon pala ang nagbibigay po ng ministry sa bawat isa sa atin. Yung gift na binibigay sa atin ng ating Panginoon, ang Diyos po ang nagbibigay nan. Kasi alam ng ating Panginoon kung saan ka capable. Alam po ng ating Panginoon kung sino, kailan, at saan ka kagabit-gamit. Sino dito mga kapatid nagtatanong, Lord, ba't dinala mo ako sa ganitong ministry? Sino po yung nagtatanong niyan dati? Ngayon siguro wala na kayong tanong kasi lagi niyo yung ginagawa. Sino po yung nagtanong mga kapatid? Nung bago sila maging mananampalataya, hindi naman yung kumakanta. Nung bago maging mananampalataya, hindi naman yung umaharap sa maraming tao. Nung hindi pa mananampalataya, hindi naman yan tumutugtog. Wala namang alam yan sa music. Anong music? Amen? Pero nung naging mananampalataya tayo mga kapatid, nagkaroon tayo ng iba't ibang ministeryo, iba't ibang kagampanan sa loob ng kaharian po ng ating Panginoon. At magpasalamat po tayo kung may ministry tayo sa loob ng church, ang Diyos po ang nagbigay po nan sa iyo. Kaya lagi po nating i-cherish yung lahat ng ginagawa natin sa loob ng kaharian ng ating Panginoon kasi mismo ang ating Diyos ang nagbigay po yan. Inilid ka dyan ng Espiritu mga kapatid para gawin po yung mga ganyang bagay. Tandaan niyo po mga kapatid, ang taong walang ginagawa sa kaharian ng ating Panginoon ay mabilis umalis sa loob ng kaharian ng ating Panginoon. Tama po mga kapatid? Kapag wala kang involvement sa church, maboboring ka. Amen. Tahimik ka na nga, hindi ka na nga nakipag-usap, wala ka pang ministry. Talagang aalis ka. Amen. Pero dahil mga kapatid na natili po tayo sa loob ng kaharian ng ating Panginoon, binigyan po tayo ng gampanin ng ating Diyos. At yan po ay para sa iyo. Sabihin niyo sa inyo katabi, para sa iyo. Para sa iyo yan. Thank you, Lord. Kahit sinto na doon, para sa iyo yan. Uy, tinutulong mo kami. Kahit pag pumapalakpak at tumatalong ka, hindi pa rin coordinated, para sa iyo. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. Kaya di ba sabi mga kapatid, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip. Bakit? Dahil si Lord pa rin mga kapatid ang head mga kapatid. Ang ating Panginoon pa rin ang siyang may hawak sa bawat isa po sa atin. Kaya ang ministeryo po natin, yung mga ministry, yung mga gampanin na ginagawa po natin dito sa church, yan po ay ang Diyos ang nag-lead sa inan. Ang Diyos mga kapatid ang nagbigay sa inan. Merong mga tao, halimbawa dito sila, mga nagluluto, mahalaga po yan mga kapatid. Yung iba nag-aayos, hindi nyo nakikita. Dadating na kayo dito, maayos na ang silya. Namap na yung namap na mga kapatid itong ating church mga kapatid, yung sahig na nawalis na yan mga kapatid. Amen, maayos na yung mga pwesto na nakaset up na, di ba? Kasi kung wala yung mga yan, ay mahirap yan mga kapatid. Kaya tayo po, ang sabi ng Biblia,
Bagamat ang katawan ay maraming bahagi, pero iisa pa rin po tayo. Kaya lahat po ng ginagawa po natin ay para sa bawat isa at sa ating Panginoon. Ang sabi diyan dito mga kapatid, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o Malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Kaya sinabi ko po sa inyo kanina mga kapatid, ang may Espiritu ng ating Panginoon ay kikilos po talaga yan. Amen. Amen. Kasi ang ating Panginoon, siya po yung nagbigay po sa atin, nagbautismo sa isang Espiritu, at tayo po ay pinainom sa isang Espiritu. So, ang ating isipan, ang ating mga ginagawa, mga kapatid, ay iisa. Dahil iisa lang po yung nagdadirect po sa atin. Yan po yung banal na Espiritu po ng ating Panginoon. So, alam niyo po mga kapatid, ito pala, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lang. Tama po mga kapatid? Kasi kung ang gagawa lang ay mga LM, mahihirapan ang church. Kung ang gagawa lang ay men's, mahihirapan ang church. Kung gagawa lang ang mga kabataan, mahihirapan ang church. Masaya, ano kung mga bata ang gagawa? Walang nangyari. Kasi nakaasa lang din yan sa mga mas ahit po sa kanila. Kaya sabi po mga kapatid, bagamat ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, ngunit iisa pa rin siya. So sa atin, kapag tayo po ay nagkaisa, marami po tayong nagagawa. Marami po tayong mga accomplish at marami po tayong magiging victory na makukuha po sa ating pananampalataya. Kaya, alam niyo ba mga kapatid na mapalad po ang bawat isa sa atin? Alam niyo po ba yun? Na we are blessed mga kapatid dahil sa pananampalataya na meron po tayo. Amen. Amen. Dahil sa banal na Espiritu mga kapatid, napabilang po tayo sa katawan. Kaya kailangan talaga natin ng banal na Espiritu, kailangan natin ina-update po natin yung ating spiritual life. Messenger lang. No, hindi lang yung mga apps sa cellphone na kailangan nating i-update. Tingnan niyo mga kapatid, no? Makita nyo, kapag hindi nyo in-update yung mga applications sa inyong cellphone, sa may mga cellphone, naglalag, nagka-crash, no? Nagkakaroon ng hindi maganda. Ganun din sa pananampalataya. Kapag tayo mga kapatid ay ina-update natin lagi yung spiritual life natin, lagi tayo nagpapapuspos, kailangan lagi tayo nananalangin, lagi po tayo nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng refreshment. Mas lalo tayong lumalakas. Pero pag ginagawa natin yung mga bagay na yan, once a week, twice a week, thrice a week, mahina po tayo. Kaya pag dumadating yung mga kapagsubukan, ang hirap mag-function ng katawan. Amen. Mas lalo na ngayong maulan. Tamad. Mas lalo na ngayong malamig. Mahirap mag-function ng katawan, mga kapatid. Pero kung mainit tayo sa pananampalataya, wala yung ulan na yan. Amen. Tama po ba? Praise the Lord. Ulan lang yan. Sabi, ulan lang yan. Papaniwala ka dyan. Hindi kaya ng katawan. Ulan lang yan. Si Lord din ang may gawanan. Di ba? Pero kapag tayo mga kapatid ay mahina, ay naulan. Ang sabi ng Bible, ako'y ilaw. Ang sabi ng Bible, ako'y asin. Naku, baka mapundi ako. Baka matunaw ako, asin ako ng sanlibutan. Patay na, nakakuha na ng Bible verse. Iba naman ang application. Amen. Kaya mapalad po tayo dahil may banal na Espiritu tayo. Tayo, talagang inililid tayo ng ating Panginoon. Pinapalakas tayo ng banal na Espiritu ng ating Diyos. Kaya minsan, yung katawan talaga natin, sinasaway na natin eh. Kaya kinig ko si Nanay Nida, nagkikwento minsan yan kapag sinusundo namin. Sinasaway na yung katawan niya eh. Bumangon ka dyan. Hindi mo may mga ganang pagkakataon kasi kailangan mo rin yung yung authority nung pagsasalita, mga kapatid. Meron tayo nun eh. Yung word of authority. Pwede nating saway, di ba? Yung sabi ng Biblia, kapag tayo ay merong banal na Espiritu, pwede tayong sasawayin po natin yung mga bagay. Nire-rebuke natin. Minsan, kahit sarili natin, nire-rebuke na natin kasi kaaway din natin eh. Amen? Tama po ba? Sino dito ilang beses nire-rebuke ang sarili niya? May kasama pang pagpitik sa tinga.
So mapalad po tayo dahil meron tayong banal na espiritu at napabilang po tayo sa katawan po ng ating Panginoon. At nabasa po natin kanina, mismo ang ating Panginoon ang naglagay sa kinalalagyan mo ngayon. Mismo ang ating Panginoon ang nagbigay ng gampanin natin sa loob ng kaharian po ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Korinto, mga kapatid, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. So will pala yan ng ating Panginoon na yan po yung maging gampanin po natin sa loob po ng kaharian po ng ating Panginoon. Kaya kapag ang ministry mo ay nandito pa lang mga kapatid sa pag-ayos-ayos, sa paglinis-linis, amen. Maging faithful ka lang dyan kasi dyan ka pa nilagay ng ating Panginoon. Kapag nakita ka ng ating Panginoon na pwede ka na maging kagamit-gamit sa ibang bagay, i-upgrade na yan ng ating Panginoon. O sige. Kasi habang nagwawalis-walis ka, habang nagmamakpa, kumakanta ka, maganda pala ang boses mo. Susunod na papakantahin na kita. Diyan ka na sa ministry ito. So nadagdagan na yung ministry mo, nag-upgrade ka na mga kapatid. Kaya gawin lang natin, enjoy lang po natin lahat ng ginagawa po natin sa kaharian ng ating Panginoon para magkaroon po ng new pattern, magkaroon po ng bagong direksyon yung buhay natin sa New Year na ito. Sa bagong taong ito mga kapatid, kung ilang taon na tayong taga-amen lang tayo, nakaka-boring yan. 3 years na akong taga-amen. Ngayong taon siguro mag-hallelujah naman ako. Hirap ng gano'n. Grabe naman yung grabe naman yung magkaroon ka naman siguro mas malaking bagay na pwede ka sa... Hallelujah! Hallelujah! Puro hallelujah naman. Next year, gagamitin ko kapatid na. Damihan ko kapatid. So, enjoy lang po natin, mga kapatid. Sabihin niyo po sa inyo mga kapatid, enjoy lang natin. Amen. Enjoy lang po natin yung ministry na meron po tayo. At ito po yung sasabihin ko po sa inyo. Ito po ay isang para sa ikalalago ng bawat isa at para sa ikatututo ng bawat isa mga kapatid. Itong sasabihin ko po ito sa inyo. Kailangan po nating ilagay sa mindset po natin na itong bagay na ito. Our ministry's goal is not to become famous, but to make us humble. Amen? Kuha niya mga kapatid, yung ministry, yung ginagawa natin sa ating Panginoon, hindi yan para sa ikasisikat natin. Kaya marami pong tao na gustong-gustong gumamit ng mic sa church. Masarap, Pilipino tayo, mahilig tayo sa mic. Kanta tayo kahit yung mga kapatid, paggabi. Paggabi, di ba, may batas mga kapatid na hanggang alas 10 lang. Ba, umu-overtime? Hanggang alas 12. Yung kanta naman, paulit-ulit, mula nung alas 6, yun din yung kanta nung alas 12. Pag medyo nagkakasiyaan na, ang kanta na yung touch by touch. Touch by touch. You're my all-time lover. Walang problema kung maganda ang boses Mali na nga ang lyrics. Mali na nga ang pronunciation. Touch by touch. Touch by touch. Mali pa rin yung singing. Ay, naku. Sarap ipabarangay. Dito mga kapatid sa church, lahat po ng ginagawa po nating ministeryo sa loob ng church, ito po ay hindi para sa ikasisikat ng bawat isa. Amen. Huwag natin laging gustuhin na lagi tayong nasa likod ng pulpito. Alam niyo po bang mahirap dito? Alam niyo po bang mahirap na humarap sa mga tao? Amen? Pagiging musician, naranasan ko po yung mga kapatid. Musician sa malalaking gawain. 100 to 300, 500 na katao mga kapatid. Drummer ako noon. Sa mga youth camp mga kapatid, sa camp, sa mga conference, mga pastor, sa mga LM, sa mga tatay. Official drummer po ako ng Quezon Bicol Music Ministry. Nandun po mga kapatid, nakaharap mga kapatid. Sa tao, pag nagkamali ka, kitang-kita ka. Yes.
Sa mga singer, pag sumintonado, kitang-kita ka. 500 katao. Ay, sintonado pala yun. Sabay-sabay sila. Sintonado pala yun. Mag-ingiti yan. Mahirap mga kapatid yung laging nasa harapan. Yes. Kaya yung mahirap yung lagi nasa front. Hindi kasi hindi po nakikita ng iba yun. Yung yan sa mga immature Christian pa, sa mga baguhan pa. Ano po, at may nagdindisar sila. Iba't iba tayong pananampalataya eh. Pero yung iba talaga gusto ko rin yung nado sa unahan. Sasabihin ko lang po sa inyo mga kapatid, mahirap po dito sa unahan. Amen? Mahirap mag-isip ng mensahe. Mahirap manalangin mga kapatid, Lord, ibigay mo sa akin yung message na para kakabahan ka kasi baka hindi yun yung mensahe. Baka isip mo lang yun. Amen? Mahirap mag-pray, ipe-prepare para sa bawat isa sa atin. Sa music mga kapatid, alam nyo, nung musician po ako, youth camp, matindi kasi yung youth camp kasi mga kabataan pa yan. Talagang revival. Ay mga kapatid, may mga pagkakataon nun na ayaw kong tumugtog. Gusto ko nasa baba ako. Kasi sila, kita ko, nagre-revive nun, napupuspos na ako na dito papalo-palo. Ang hirap naman pag ma-revive ka, tas titigil ka. No? Pwede ka naman mapuspos habang tumutugtog, pero iba pa rin yung nasa baba. Amen. Amen? Yung mga kumakanta, mga kapatid, minsan gusto nilang nadyan lang sila. Kaysa dun sa naglilid. Mahirap po dito. Akala lang ng iba, ay, yun lang ginagawa nila kasi kita lagi, yung nasa live. Mahirap yung nasa live. Sana hindi ka kagandahang lalaki. Hirap sa live mga kapatid. Kaya ang sabi dyan mga kapatid, yung ministry, yan po ay, ang goal po nan ay hindi tayo maging famous. Ang goal po nan ay para maging mapagpakumbaba po tayo. Maging humble po tayo mga kapatid. Hindi kailangan ng exposure para maganap po natin ang gampanin po natin sa loob ng kaharian po ng ating Panginoon. Hindi natin kailangan ng exposure. Hindi natin kailangan maging sikat para magampanan natin ang ministry natin mga kapatid sa loob ng kaharian ng ating Panginoon. Tingnan nyo, may mga pagkakataon, makita natin yung may mga preacher, nagkamali po sila, di ba? Grabe yung impact sa kanilang buhay. Pero yung simpleng mananampalataya, magkamali yan, kakaunti lang nakakaalam eh. Yun po yung risk ng lagi pong nasa loob laging nasa unahan, laging nakikita. No? Kaya sa atin mga kapatid, ito rin yung ministry din po natin. Ipaliwanag ko rin po sa inyo, kaya tayo ay ginagawang humble ng ministry natin kasi may mga pride po tayo sa ating puso na hindi dapat natin gawin pero ginagawa natin para sa ating Panginoon. Kung sa inyo kay prinsesa, prinsipe, hindi pahawakin ng magulang ng panghugas. Pagdating mo dito sa church, naghuhugas. Pero sa inyo, hindi ako sabon, panglaba, hindi ako pinapahawak nan. Pero bakit pagdating sa loob ng church, nandyan mga kapatid na wala. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa harapan po ng ating Panginoon. Ang sabi nga mga kapatid, sa Batangas Church, no? Sa Batangas Church, may mga testimony dyan sa Canada, yung si Kuya Piping, nung buhay pa, nagsasabi din po yung mga kapatid. Dito sa Batangas Church, mga kapatid, meron diyang matataas pagdating sa labas, mga boss, pero sila yung nag-aayos sa mga bangko sa church. Pantay-pantay. Amen. Sa Canada, mga kapatid, sa Canada, sa POA. Alam niyo yung POA? Pentecostal of Alexandria. Di ba si Pastor Manggun ang nandoon. Ang sabi doon, yung mga kapatiran po doon ay hindi rin basta-basta. Ang mga kapatiran doon ay judge, country judge, may mga iba't ibang mga hukom, mga judge sa atin, mga kapatid, di mo matataas na po yung mga pwesto noon. May mga opisyal na po, mga kapatid, pero makikita mo sa labas, sa pintuan, nangangamay. Sila yung mga ushers. Amen. No? Kasi sa loob ng church, mga kapatid, tayo po ay pantay-pantay. Our ministry make us humble. Yes. Amen. Makita natin sa loob ng church, hindi ako pwedeng magyabang kasi yung aking meron ako ngayon, ito po ay galing sa ating Panginoon. At maging ganyan din po tayo mga kapatid, magkaroon din niya sa damdamin po natin na yung ministry na meron tayo, ito po ay ginagawa natin para sa ating Panginoon to make us humble. Di ba sabi ng Biblia mga kapatid, kung yung binababa, siya yung tinataas ng ating Panginoon.
Kaya sabi po dito sa Korinto, sa katunayan, ang mga bahaging parang mahina ang siya pangang kailangan. Amen? Yung mga maliliit na ginagawa niyo po mga kapatid, yan po yung mas crucial. Mas kailangan mga kapatid. Sabi pa po sa 23, ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin hindi gaano kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pinapahalagahan. Ano dito mga kapatid yung hindi masyado napapansin ng marami kahit bisita? Yung mga nagpe-pray. Hindi po yan basta-basta napapansin. Ang lagi napapansin dito yung tumutugtog, yung kumakanta, yung nangangaral, yung mga tumatayo sa likod ng pulpito. Pero yung hindi agad napapansin kapag may mga bisita, may mga bago mga kapatid, yung mga nananalangin. Ganyan din po yan mga kapatid. Akala nyo hindi kayo nakikita yung prayer na ginagawa nyo, yung mga personal devotion, yung prayer nyo para sa church, yung prayer para sa mga kapatid natin sa pananampalataya, hindi yan nakikita. Kasi ginagawa natin yan sa ating tahanan. Ginagawa natin yan sa ating church, mga kapatid. Solo po natin ginagawa yan. Pero ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, mas higit na mahalaga yung ministry yan, mga kapatid. You don't need exposure to do your ministry para gawin yung ating ministeryo. At sabi po diyan, hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Pagpapahalaga natin. Ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaano marangal. So yung mga pananalangin po natin, yung pag-i-encourage po natin sa ating mga kapatid, yung mga simple gesture po natin na pinapalakas natin sila, sinusundo natin sila, nag-evangelize tayo para sa kanila mga kapatid. Hindi yan nakikita tuwing Sunday. Yung mga ganyang bagay mga kapatid, pero nakikita yan sa ibang araw ng buhay po natin. Hindi lagi lahat ng ginagawa natin sa loob ng church nakikita pag Sunday. Pero ang sabi po ng ating Panginoon mga kapatid, mas higit na pinarangalan ang mga ganung bagay. Upang hindi magkaroon ng pagkakabahagi, sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Amen. Praise God. Yan pa rin ay to edify the church. Palakasin ang church. 26, kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kapag may na-promote po sa atin dito, nagagalak po ang lahat. Kapag may panibagong ministry, nagdi-devotion, nag-ano na rin pala yun, nagdi-devotion na rin pala yun, nagsusunglid na rin pala yun. Natutuwa po tayo mga kapatid, walang inggitan dito. Wala ko tayo may inggitan dito mga kapatid. May inggit kayo, mga takot dito sa likod ng pulpito. Ito maganda mga kapatid sa church na ito. Ayaw naman tumayo sa likod ng pulpito. Yung iba church mga kapatid, nag-aagawan Ako naman, ba't hindi mo ko inaasay? Parehas ito ng Lucena. Parehas ng Lucena Church. Ayaw din umakyat sa pulpito. Sobra namang humble. Ayaw nang magpakita. Amen. Natatakot. Natatakot. Pero sabi diyan mga kapatid, amen, kapag nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Pag merong pinaparangalan, nagagalak naman ang lahat. Ganyan po yung katawan. Amen. Kayong mga lahat ay iisang katawan ni Kristo at sa bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Kaya sa atin mga kapatid, kapag tayo ay pag ang isa sa atin ay blines ng ating Panginoon, magalak po tayo sa blessing po niya. Amen. Hallelujah. Katulad din yan sa katawan. Kapag meron tayong bagong sapatos, hindi lang yung paang nagagalak. Tama po ba? Kuha niyo yung logic nung ginagamit ng ating Panginoon. Kapag meron tayong bagong sapatos, hindi lang yung paang takbo ng takbo. Kasama katawan. Yes. Hindi na yung paa lang nakahiga ka, yung paa lang takbo na takbo. Hila-hila ka ng paa. Kapag may bago kang damit, mga kapatid, pati mukha, masaya. Buong katawan masaya, mga kapatid. Sino dito?
binigyan mga kapatid ng pabango. Di ba? Para lang sa katawan yun, pero tuwa-tuwa ang buong katawan. Oh, yes. Di ba? Kasi babango na siya. At hindi naligo, mabango na rin siya. Sa wakas, bumango rin. Ayun. Di po katawag ganun din sa atin mga kapatid. Kapag tayo po ay pinagpalang isa nating kapatid sa pananampalataya, magalak po tayong lahat para sa Kanya. Bakit? Dahil bless po siya ng ating Panginoon. Sure, kasunod na po yung isa sa atin. Amen. Dadami, ganyan naman ang pagpapala ng ating Panginoon eh. Dumadaloy. Umaagos yun. Umaagos mga kapatid. Kaya ang lahat ng ginagawa po natin para sa ating Panginoon, hindi po yan nakakalagpas sa paningin ng ating Diyos. Ano po, laging may reward ang ating Panginoon. Patapos na ako mga kapatid. Ang sabi po dito, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam nyo hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Lahat ng paglilingkod na ginagawa natin sa ating Panginoon, hindi po ito mawawala ng saysay. Amen? Sino yung naka-breakthrough sa ganitong bagay? Praise the Lord. Na ginagawa na nila yung para sa ating Panginoon. Hindi na sila nag-iisip kung anong mangyayari. Ang ginawa lang, basta ginawa ko yung kalooban ng ating Panginoon, yun na yun. Amen. Sino yung naka-breakthrough sa ganyang bagay? Praise the Lord. Yung hindi na kayo isip pagdating sa gawain ng ating Panginoon. Ang layo naman ng pastor. Bicol. Medyo Ano naman ang gawain yan? nakagraduate na din. Sino yung nakagraduate na sa ganyan? Bicol. Maganda yung pastor. Sama ko dyan. Nakagraduate na. Si Brother Eddie, talagang game na game. Mga katatayan natin noon. Game na game yan, mga kapatid. Nung gawain na. Masaya kami, naka-aircon kami dun eh. Ano po, binag-bless din kami ng ating Panginoon. So, sa mga iba pang nakasama namin, kahit financially, hindi kayo, wala pa kayong inaasang financially, pero nandun na yung kagalakan natin, kaya ipinoprovide po ng ating Panginoon. Sino yung naka-breakthrough sa ganyan, mga kapatid? Hindi na nagpe-question patungkol sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sister, ano lang. Amen. Salamat sa ating Panginoon, merong isa. Amen. Maka-breakthrough tayo sa ganyang bagay. Kasi kagalakan po yan ng ating Panginoon. Diba? The joy of the Lord is our strength. Kapag nagalak ang ating Panginoon, kalakasan po natin yan. Kaya sa mga naka-breakthrough dyan, magpasalamat kayo sa ating Panginoon dahil naka-breakthrough na po tayo dyan. Amen. Kapag ang Diyos ay hindi masama, hindi niya kinakaligtaan ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong pinapakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal gaya ng ginagawa ninyo ngayon. So lahat mga kapatid, ang ginagawa po natin para sa ating kapatid, para sa church at sa ating Panginoon, ito po ay hindi nakakaligtaan. Thank you, Lord. Nakikita po lahat yan ng ating Panginoon. Kahit ginawa mo lang yan sa isang kapatid natin, hindi sa loob ng church, sa kapatid natin, kasi alam mo na inudyokan ka ng ating Panginoon. Ano mo naman yan? Encourage mo yung taong yan. Encourage yung mga kapatid. Sa isa ka lang naman nag-encourage eh. No? Pero hindi yan na ano ng ating Panginoon. Hindi po yan nakakaligtaan. Hindi po yan nakakalagpas sa paningin po ng ating Panginoon. Lahat ng maliliit na bagay na ginagawa natin sa ating Diyos, hindi po yan nakakalagpas sa paningin po ng ating Panginoon. At alam niyo mga kapatid dito, habang ginagawa ko po ito, mga kapatid, no? This is one of the sweetest Bible verse na nakita ko. Habang ginagawa ko ito, mga kapatid, napatigil talaga ako dito, mga kapatid. Alam niyo yung feeling na na-inlove ka kay Lord ulit? Yung talagang say, Lord, talagang napaimik ako habang ginagawa ko yun. Buti wala ng tao. Gabi ako nagawa dun eh. Sabi ko nasa labas ako ng bahay. Sabi ko, nung binigay sa akin to ng ating Panginoon, Lord, payakap. Talagang na-inlove ka sa ating Panginoon, Lord, payakap. Talagang masabi ka nga, Lord, I love you. Yung talagang gusto mong yakapin ating Panginoon dahil, alam mo yung mahal na mahal ka ng ating Panginoon. One of the sweetest verse in the Bible, mga kapatid, na nakita ko ito. Well done, thou good and faithful servant. Ang sarap mga kapatid na bigkasin sa iyo ng ating Panginoon. Well done. Sweet ang ating Panginoon. Di ba? Well done and good and faithful servant. And you have been faithful in a few things. Sa maliit na bagay, nakita pa rin ng ating Panginoon.
You've been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Amen. Praise the Lord. Di ba? Sa kagalang. Ang sweet ng ating Panginoon, mga kapatid. At ito yung nakita ko dyan, mga kapatid. God can actually appreciate the small things, little things, tiny things that we do for Him. Amen. Kahit maliit po yan, mga kapatid, na ginawa po natin sa ating Panginoon, nakikita pa rin yan ng ating Panginoon. Di ba? Binabanggit pa rin sa atin ng ating Panginoon ito, mga kapatid. Well done. Amen. Well done. Good and faithful servant. You have been faithful. Sa maliliit na bagay, nakita pa yan ng ating Panginoon. Yung maliliit na ginagawa mo sa ating Diyos, nakita pa niya. Kaya, tama mga kapatid, talagang napailapin talaga sa ating Panginoon. Lord, payakap. Praise the Ang Lord. bait mo talaga sa akin. Ang bait mo talaga sa amin. Talaga dito, nakipag-moment muna ako sa ating Panginoon dito eh. Bago ko tapusin yung mensahe nito mga kapatid. Talagang alam niyo mga kapatid, sarap sa ating Panginoon, pag-usap. Kung nandiyan lang talaga Lord, sarap yakapin mga kapatid. Kasi nga, Espiritu. Pagdating na sa langit, no? Huwag na yun. God can actually appreciate the small things that we do for Him. Marami po tayong ginagawang maliliit na bagay sa ating Panginoon. Hindi natin kailangan i-broadcast yung maliit na bagay na ginawa. Ay, binigyan ko ito ng pamasahe. Purihin niyo ako. Maraming gano'n, di ba? Di ba yung mga ginagawa tayo? Ito, pamasahe mo, pandagdag sa pamasahe. May mga gano'n tayong ginagawa eh. Hindi na natin pinopronounce yun. Amen. Kasi sa atin, kagalakan natin magbigay. Pero sa ating Panginoon, hindi pala nakakalagpas yun. Amen. Hindi mo pwedeng kahit yung katabi mo, alam mo ba, pinag-pray kita kagabi. Libre mo naman ako ng burger doon. Hindi natin ginagawa yun kasi yung mga maliliit na bagay na yan, si Lord nang nagre-reward sa atin. Amen. Kaya ano tayo mga kapatid, maging magalak po tayo dahil sa mga bagay, lahat ng bagay, maliit o malaki, ibinibigay po ng reward ng ating, binibigyan ng reward yan ng ating Panginoon. Amen, yung naghahatid ka, nagsusundok ka mga kapatid, yung sinasamahan mo yung kapatid mo, yung mga nag-aayos ka ng mga bagay-bagay po dito. Ay, sira na naman yung bangko. Sige, palitan ko na. Yan. Ay, ano na pala yung pintura ng pinturahan ko. Mabaho na pala yung mic. Labahan ko. Hindi mabaho. Lahat ng ginagawa po natin mga kapatid sa loob ng church, yan po ay ina-appreciate ng ating Panginoon. Ito lang mga kapatid ang nakita ko gabi. Kung hindi ka kayang i-appreciate ng tao, si Lord kaya kang i-appreciate. Amen. Kung hindi ka nakikita ng tao, si Lord kitang-kita ka mga kapatid. Kung naghahanap ka mga kapatid ng comfort sa tao at hindi mo nakita, kaya kang i-comfort ng ating Panginoon. Kung hindi ka kayang mahalin ng tao, kaya kang mahalin po ng ating Panginoon. Kung hindi ka kayang purihin ng tao sa iyong magagandang gawa, kaya kang i-appreciate, kaya kang purihin na, galing mo, anak. Hindi ka say, well done, how good. Yung faithful servant, ayos siyang ginawa mo. In-appreciate tayo, binuri tayo sa kahit maliliit na gawa po natin. Ayos lang yan, anak, ipagpatuloy mo yan. Hindi yung purihin tayo natin po, sambahin ka. Sambahin ka, Jubel. Hindi ganun mga kapatid pupuri. Yung ina-appreciate ka lang ng ating Panginoon, sige, ipagpatuloy mo yan. Ako ang bahala sa iyo sa lahat ng pangangailangan. Ako na ang bahala, di ba? Di ba sarap ng ganun mga kapatid? Nag-i-effort po tayo, kahit hindi nakita ng tao, ang Diyos kitang-kita po. Amen. Hallelujah. So, ang Diyos ay tunay na nagpapahalaga kahit sa maliliit na bagay na ginagawa natin para sa Kanya. Amen. So, yan po ang mensahe ng ating ngayong linggo mga kapatid. New Year, bago, new pattern, kailangan natin ng panibagong direksyon. Pattern, takbuhin, at new ministry. Amen. Lord, dagdagan mo yung aking ministry, yung gampanin ko sa loob ng church. Nandito, I'm ready, I'm available. Diba, sabi ng Isaiah, ako Lord, available ako. Diba? Sabi ng ating Panginoon, sinong ipapadala ko? Diba, nagpresenta si Lord, ako! Nandito ako, available ako. Ganyan tayo mga kapatid, sana maging ganyan po tayo. Madali lang umuo ngayon, pero pag ibinibigay na sa iyo,
Tama mga kapatid? Madali lang umuo sa preaching. Pero kapag binibigay na talaga yung ministry sa iyo, yung ina-handle na sa iyo, Lord, teka lang, pwede po mag-isip. Yan. Pero yan mga kapatid, alam natin, nakita na natin na si Lord talaga ang nagtatalaga. Kaya matuwa tayo mga kapatid kapag binibigyan tayo ng iba't ibang gampanin ng ating Panginoon. Kasi isusupply niya yung ating pangangailangan emotionally, spiritually, financially, lahat mga kapatid. Strength, kayang ibigay, knowledge, wisdom, bibigay po yun sa atin ng ating Panginoon to complement mga kapatid dun sa ministry na meron po tayo. Kaya sino dito mga kapatid, mag-design ng panibagong pattern, panibagong direksyon, makaalis sa comfort zone. Sino dito mga kapatid? Ayun, pag-pray po natin yan. Lord, give me new pattern. Ayoko nung same pattern, Lord. Ayoko nung paulit-ulit ako. Lord, bigyan mo ko ng bagong ministry. Amen. So ito po yung word of encouragement mga kapatid na ibinigay sa atin ng ating Panginoon to start our new year mga kapatid sa isang magandang direksyon. Sa ikalalago ng ating pananampalataya. Hallelujah. Kaya tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Panginoong Hesus, salamat God. Hallelujah sa aming napag-usapan. Tunay nga, Lord, na mabuti ka sa bawat isa sa aming Panginoong Hesus at ang iyong kalwalatian, God, hallelujah, ay patuloy naming nakikita at nararamdaman namin yung pag-ibig, Panginoong Hesus. Salamat, God, hallelujah, bagamat kami hindi ka tiwala, Panginoon, ay binigyan mo kami ng mga ministeryo, mga gampanin, hallelujah, at salamat dahil tinuturuan mo kami, Panginoong Hesus, na maging tapat. At salamat, Lord, sa mga bagay nito, sa mga pribileyo, God, hallelujah, na ibinibigay niyo po sa amin. Tunay nga, God, hallelujah, na hindi ka tumitingin sa aming nakaraan, Panginoong Hesus. Bagkus tinitingnan mo ang kaya naming gawin para sa inyo, Panginoong Hesus. Kaya, Lord, hallelujah, continue to use us, God, hallelujah, for the expansion of your kingdom, Panginoon, at sa ikalalago po ng bawat isa sa amin, at sa ikasasaya ng bawat mananampalataya dito sa Sariaya, Panginoong Hesus. Salamat, God, hallelujah, at patuloy, Lord, na itimo mo sa aming mga puso, isipan ng mga mensaheng ito, God, hallelujah, para sa mga panibagong taon na ito, God, hallelujah, sa pasimula pa lang, hallelujah, mabago na ang aming isipan, hallelujah, at magkaroon kami, Lord, hallelujah, ng kingdom mindset, God, hallelujah, na patuloy, Lord, na kayo po, Panginoon, ang mag-lead, Panginoon, hallelujah, sa aming puso, sa aming buhay, at sa aming pananampalataya. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, at ito ang aming dalangin sa inyong banal na pangalan, in Jesus' name. Amen. Hallelujah.